Oh, eto guys. Pag-usapan natin. Sabi nga, what comes around, goes around. So sa mga hindi guys, familiar sa issue na to, di ba kung matatandaan ninyo, nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, inakusahan ni Digong na itong si former Senator Antonio Trillanes ay napakadami daw pong multi-million bank account. Kumbaga, yung accusation niya na itong si Trillanes ay tumatalampak, umuulan ng pera. Yan po yung accusation ni Digong noon. And it turns out, nalaman natin ang totoo, na kaya niya lang daw po sinabi ni Digong na madaming multi-million bank account itong si Trillanes is para makapag-revenge, para makapagganti. So basically, yung credibility ni Digong noon ay sirang-sira na dahil sa maliit na bagay, nagsinungaling siya. So yung accusation niya na corrupt itong si Trillanes, abay mukhang bumalik sa kanya. Buti pa nga itong si Trillanes, merong ebidensya bago siya nagsalita. Meron siyang facts. So ang pinag-uusapan kasi natin dito guys, facts-based. 'Di ba? So ngayon, nag-post na itong si Trillanes. Ano yung sabi niya? Duterte, the most corrupt president. Naku po. So, hindi naman po yan sinabi ni Trillanes nang walang sapat na ebidensya, guys. Hindi niya po yan sinabi nang walang sapat na dahilan. Nasabi niya po, guys, na most corrupt president, itong si Digong, it is not because inisplok po ni Duque itong si former President Rodrigo Roa Duterte about po sa questionable pag-transfer ng COVID funds dito sa PSDBM na kung saan nagresulta guys ng mga hayop na ang mamahal ng mga paraphernalia, yung mga PPE, personal protective equipment, ang mahal, face shield, face mask, and etc. and blah blah blah. Kumbaga, ini-reveal ni Duque ang anomalya. Wala ngang memorandum of agreement, di ba? Yung pag-transfer ng COVID funds dito sa PSDBM. Kaya po nasabi ni Trillanes na itong si Duterte is the most corrupt president ever we had. Diba? So ano sabi dito sa balita? Ito yung shinare ni Trillanes. Former Health Secretary Francisco Duque III confirmed that the former President Rodrigo Duterte had authorized the transfer of 47.6 billion from the DOH to the PSDBM for purchase of COVID-19 supplies during the pandemic emergency phase. Sa part naman ni Duque, tama lang naman na ni-reveal mo. Makakasuhan ka eh. Kumbaga sa isip ni Duque, mga yawa kayo, nakinabang kayo sa pera. Tapos ngayon na naiipit ako, hindi nyo man lang ako sasamahan. Wala kasi guys, ganito yung nangyari. Naging palaman siya ni Stella Kimbo at ni Franz Castro, yung Makabayan Black. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi ako fanatiko ni Stella Kimbo or ni Franz Castro. May mga times talaga na hindi ako ma-agree sa kanila. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, yung channel natin is fair. Sabi ko nga sa inyo, ibigay ang credits. Kapag ka-credits naman ang isang tao. Hindi tayo yung porket galit tayo sa isang tao. Kapag tama yung ginawa, skip lang tayo. 'Di ba kagaya ng ginagawa nila Digong ngayon, kahit tama naman yung approach ng ating presidente, skip lang sa kanila 'yan. Kasi ganun sila gago. 'Di ba ganun sila katarantado. Kahit tama, hindi marunong magbigay ng credits. So ngayon, itong pagpalaman nga ni Stella Kimbo at ni Makabayan Black sa kamera, nung dininig nga, itong ni Duque, talagang
napahanga ako sa ginawang approach ni Stella Kimbo at ni Franz Castro. Credits naman nga talaga. So ngayon guys, yung 47.7 billion na yan, ito kasi yung issue dyan guys. 'Di ba kung matatandaan nyo, nung panahon ng pandemic, 'di ba yung mga face shield, face mask, mga PPE, talagang ang mahal. So bago tayo nga mapunta sa na yan, sa mga equipment na yan, yung kasi, yung DOH, yun po yung may pinakamalaking papel, primarily source na tutugon po sa issue ng COVID. Kasi nga yung COVID noon, dineclare po siya na national health emergency, pangkalahatang problema. So ngayon, ang gobyerno, syempre wala tayong pera noon. Ang ginawa ni Duterte, umutang tayo. Tama ba, Mima, na umutang? Tama, kasi wala nga tayong pera. So tama din ba na ilagay yung pinakamalaking pondo sa DOH? Tama, kasi nga national health emergency ang COVID noon. Ang problema kasi, yung DOH gago. Kasi dapat sila yung bibili ng supply. Kasi kada ahensya, merong mga common use. Kunyari, sa DepEd, ano yung common use nila? Laptop, papers, ballpen. Kasi sila yung yung may alam, may personal knowledge. 'Di ba? Kung ano yung mga basic na kagamitan na gagamitin ng DepEd. Same din dito sa DOH. Sila yung may alam sa mga equipment na yan. Inom muna nga ako. So ngayon, ang nangyari, inilipat ng DOH ang pondo dito sa PSDBM. Nilipat nila. Dahil po yan sa utos ni Duterte. So ngayon, ang nangyari, yung PSDBM Executive Director ay si Christopher Lau. So ngayon, ang maghahanap po guys, ng supplier ay itong si Christopher Lau. Alam naman natin na itong si Christopher Lau ay kanang kamay ni Bongo. Which is, nung nakahanap ng supplier, itong si Christopher Lau, ang nakita niya yung Farmally. Which is, yung Farmally ay connected dito kay Michael Yang. So, dyan na po guys, nagsimula ang lahat. Kung kaya't mapapansin nyo, yung mga testing kits natin, vaccines natin, mga medicine natin, facial face mask, ang mamahal. Na kahit pa yung face mask, yawa, hindi ko naman alam kung saan gagamitin yun. 'Di ba? Hindi ka makakalabas, hindi ka papayagan bumili nang wala kang face shield. Ganun talaga guys ang nangyari. So ngayon, na-i-reveal nga ni Duque na pinag-utos yun ni Duterte. Tapos ngayon, itong si Digong, wala daw siyang maalala. Hindi niya daw alam na pinag-utos niya yon. Talagang malapit sa ni Alice Bo, no? Walang maalala. Kaya nga, nag-post itong si Trillanes na most corrupt president ever, itong si Digong. At least si Trillanes, merong pinagbabasihan. Facts-based. Not unlike kay Duterte noon na inakusahan niya itong si Trillanes na meron daw multi-million bank account pero wala namang sapat na ebidensya. 'Di ba? Inakusahan niya lang. Pero nung nabisto, nung nabuking, kasi itong si Trillanes nagpabalik-balik sa Singapore para, ayusin yung kanyang kaso, linisin ang kanyang pangalan, napag-alaman na wala naman talaga. Ngayon, ang response ni Digong, para lang daw siyang makaganti. Kaya niya, ginawa yun. 'Di ba? So ngayon, nakapag-post itong si Trillanes, the most corrupt president ay si Duterte. Pero, si Trillanes, mayroong ebidensya. Which is yan po guys yung pinagbabasihan natin, yung credibility ng isang tao. Magpo-post ka, wala ka namang ebidensya, pangit yun. Mag-akusa ka, wala ka namang ebidensya, pangit din yun. Itong si Trillanes, may ebidensya. Si Duque, kahit pa nagbale-balentong na ngayon si Duque, kasi friendship over na sila ni Digong, at least, yung punto dito, inamin ni Duque na pinag-utos yun ni Duterte ang paglipat ng pondo ng COVID funds dito sa PSDBM. Kahit walang MOA, Memorandum of Agreement, tanginang yan, lawyer ka, hindi mo man lang sinulat, wala ka man lang
papers na para patunayan na ang paglipat mo ay makatotohanan na ang paglipat mo with due transparency, 'di ba? Wala. So ngayon, alams na, 'di ba? Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, inom tayo ng salabat, dahil pause tayo. Actually guys, okay na sana yung boses ko. Ang problema kasi dito, uminom na naman ako ng malamig, nag-ice cream na naman ako, bumalik na naman sa dati. Kaya ngayon, salabat-salabat, yan. So comment nga kayo guys kung ano yung gamot sa paos. Ay, meron pa naman akong i-reveal sa inyo. Hindi ko ma-reveal kasi nga, pause pa ako. Basta, another leaks. Baka abangan ninyo. Meron tayong i-interviewin. Abangan nyo yan. Live. May interview ko yan kapag okay na yung boses ko. Comment nga kayo ng gamot sa sa paos. Yun lang, ingat mga minamahal.